Alright, mga kaniknek, magandang araw at magandang buhay. Yan, welcome ulit sa channel ni Kaniknik. So, busy muna si Kaniknik ngayon dahil meron kaming gagawin meron kaming gagawin para bukas. Yan. So, nanggaling na tayo sa palengke, hindi na tayo nakapag-vlog doon kasi daming tao kasi linggo. Yan. So, bumili tayo ng gawaing Shanghai, pork Shanghai. Tapos, bumili din tayo ng liempo na pang-ihaw. So, alam niyo na siguro kung anong gagawin namin. Kasi may pagkain yun diba? At ngayon, naglalamas ako ng Shanghai. Naglalamas! Yan, nadumihan ang aking plastic gloves. Papa, 57! 1967. Yan. Nagpalit lang tayo ng gloves dahil na na siya. Yan. Nilalamas ko lang to para yung asin at saka yung konting magic sarap. Nilagyan ko siya magic sarap kasi nung asin lang, di ko malasahan ng alat. Kaya nilagyan ko siya ng magic sarap. Lamas-lamas muna tayo hanggat matunaw ang mga asin at magic sarap. Kasi baka buong makainyak. Katakot-takot ng ibit yun sigurado. At ngayon, nagmi-meeting kami dito kasi nga magpapatawag sa barangay. Ngayon, susulat na sila para tungkol dito sa lupa naming kinatatayo ng aming munting bahay. Kasi itong lupang ito ay hindi amin. Alam po namin na wala kaming karapatan dito kasi nakitayo lang po kami dito. Nakipwesto lang. Yan. Kapag pinaalis ay dapat umalis. Pero nagmi-meeting kami para sa barangay ay makapag-usap at kung sakali na pumunta na sila dito kasi nalalapit na so 14 na ngayon, malapit na yon, mga 10 days na lang, kaya kakausapin kami ni Kapitan, pagpupulong-pulungin kami mga nakatira dito sa loob na kung ano yung magandang plano para makiusap dahil hindi naman agad basta-basta kami talagang makakaalis dito lalo na kung wala kaming hawak na pera. Tapos, ang balak pa. Anong comment? Si Louie. Ha? Yan. Ayun po yung may-ari ng... Ayun po yung anak ng may-ari, si Louie. At yun na nga, nasa na ba ako? Yun. Yung mga nakatira dito sa looban ng lupa na ibebenta ay ililista at dadalhin sa barangay at kami yung magkakasama-sama pupunta sa barangay kapag meeting kung ano ang tamang proseso na gagawin kapag nandito na sila, kung papayag na ba sa kasunduan or hihingi pa ng palugit kasi hindi talaga kaya, parang hindi kaya na bigla-bigla kasi isang buwan at kalahati lang yung binigay sa amin. Nakakabigla yung pangyayaring yun, kaya yun mamaya update ko kayo siguro kasi maya-maya pa naman gagawan pa lang siya ng report sa barangay. Wait lang guys. Yan. Oy, kahit naman yung nandoon, kahit yung nandoon yung sa kabilang lupa, yung iba, si Diday kampante na daw siya na na pwedeng mangyari din sa kanila yun. Alam ko din na binibenta. Pero ang balita doon, nagbebentahan na ng ibang mga doon. Dahil ang iba na ang balita nila, sinasabi lang na parang hindi. Kasi nga nakita ang lugar, ang water. Alright, so yun nga. Wait lang nga, nakakarindi. And so yung mga kaniknik, yung yung tungkol nga po pala dito sa baba, yung baba ng lupa. Wala pa po tayong update diyan. Wag po tayong makisali sa mga kung ano yung tamang proseso dyan kasi yung totoo wala naman talaga tayong alam dyan.
Kaya yun, sila na lang mag-aabang. So, ang mangyayari nito kung aalis kami, kami lang po na nasa loob ng lupa. Ayun lang po yung unang mapapalis dito. Pero sana naman ay mabigyan pa kami ng tamang panahon kahit ilan na lamang yung may panglipat po ba naman kami. Sobrang hirap kaya kung wala kaming panlipat. Ang mangyayari kasi, ang gusto nilang mangyari, gibain muna namin yung bahay namin. Tapos, tsaka nila kami bibigyan. Eh, magkano yung ibibigay niya sa amin? 16,000. Ganun presyo. Eh, magpapagiba pa kami. Eh, hindi na namin yung kaya. Mababawasan pa yung ibibigay nila. Halos pang ilang buwang upa lang naman yung para sa bahay. Yan, sana maging maayos yung pag-uusap namin at mabigyan kami ng magandang payo ni Kapitan. At ano ba yung mga, ano ba ang dapat tamang gawin. Update ko kay mamaya mga kaniknik. Ngayon ay tatapusin ko muna itong ginagawa ko. Kailangan ko na siya ibalot. See you later guys! Alright mga kaniknik, so katatapos lang natin magbalot ng pork Shanghai. At ngayon sa paghiga ko dito sa aking higaan ay bigla kong minatanggap na message galing sa may-ari ng lupa, yung anak. Yan, si Louie. Kapangalan pa siya ni Kapanali. So, hindi ko alam bakit niya to tinatanong, pero kailangan ibigay natin. Siguro, ang gagawin niya ay yung ibibigay niya, ihahatiin niya na talaga sa bawat isa ng may-ari ng bahay. So, tinanong niya kung sino-sino at anong mga pangalan kung sino-sino at anong mga pangalan nila yung mga may-ari ng bahay na nakatirik dito sa lupa. So yun, may reply na naman. Hindi ko siya mapakita sa inyo kasi nandito siya sa gamit kong phone dahil ang aking GoPro ay sira na yung pinaka anuhan ng holder niya, kaya hindi ko siya magamit. Yan. Anong apelyido ng tatlo? Huling pangalan. So, tinatanong kasi isinama ko. Kung tutuusin, dapat 11 pangalan lang yun dahil kami yung ng lolo. Pero isinama ko dito si Nanay Lita, si Tita Ani at saka si Kuya Randy. So kailangan siguro bigyan ko ng apelyido at update ko kayo. Kailangan ko muna siya i-message. Na-message ko na guys, yung tinatanong niya kasi na last name nung mga tatlong binigay kong pangalan na si Kuya Randy, si Nanay Lita, at si Tita Ani. So, si Nanay Lita, Gilara ng binigay ko kasi alam ko Gilara ng apelyido niya. Tapos si Tita Ani ay Ani Villajuan. Tapos si Randy ay Randy Puno. So, yun, dinagdag ko kaya naging 14 kami doon. Halos lahat ng kabahayan dito ay 14. Kaya, ayun yung ibinigay ko. So, hindi ko alam kung bakit bigla na to kasi nalalapit na talaga nalalapit na yung mga palugid nila sa amin. Sana madagdagan yung ibibigay niyo sa amin, sana bawat bahay or nakadepende sa bahay, pero wag naman na ganyan kasi lugi naman yung iba. Tapos ang hirap, tapos biglang nagpatawag ng meeting ang kapitan, so nakakagulat. Hindi kaya alam talaga na to ni Kapitan na nakausap na sila ng tunay na may-ari, hindi lang sinabi sa amin. Tapos, ngayon, ay, nakakatakot naman to. Nag-message na naman siya. Kinakabahan na ako. Tapos, ngayon, biglang nag-message ang may-ari. Mamaya na po yung meeting namin, yun mamayang gabi daw po. About dun. Ito muna po ang mimitingin. Nagulat nga po ako, isa sa nakatira dyan sa baba na nagtanong sa akin kung kailan daw ang meeting. Oh, bakit mo alam? Kanino mo nalaman? Kakasabi lang sa amin. Sabi niya, ako pa ba? May nalaman siya kung kanino. Tapos, ang alam kasi namin, kami munang mimitingin, kaming nasa loob ng lupa. So, sila din pala. Yung 20 meters pababa. So, nangangamba na din. Yun, sabi ko kanina, wala akong alam kung anong mangyayari dyan kapag nakuha na tong lupa, na ibenta na sa iba. Diba? Ayun ang pagkakasabi ko kanina. Pero ngayon, nung sinabi nila na mimitingin din daw sila ng nasa babang ng lupang to. So, may posibilidad na maalis din sila, diba?
nakaka-stress. Ito na guys, ito na yung hindi na talaga mapipigilan, hindi na ba talaga kayang pigilan. Ang sabi naman kasi sa mga sinasabi nila, yung pagmimitingan daw dito sa barangay, eh siguro mga hula-hula lang din nila. Sinasabi nila na baka hindi tayo pababayaan ng kapitan natin dahil mga botante tayo dito. Napakalaking kawalan yun kasi marami kaming botante dito. At or pwede din na kaya kami mimitingin kasi hahanapan kami ng lugar na pwede namin paglipatan. Sana ganun na nga yun. Oh grabe, isa pa tong stress ng buhay ko. Pero dun sa umpisa okay na ako dun. Hindi ko na iniisip yung naging issue nung last 3-4 days. Hindi ko na siya iniisip. Nakakatulog na ako ng ayos, kumakain na ako, nakakapag-relax na ako. Minsan hindi na ako nanonood ng mga vlog nila, may nagsasabi na lang sa akin. Kaya okay na ako, nakahinga na ako ng maluwag doon at nailabas ko na yung sa aloobin ko. Ang problema na lang namin ngayon ay ito yung kinakatakutan na kala namin okay ang meeting na to, pero parang ito yung kinakatakutan namin. Napakahirap. Tuluyan na talaga kami mawawala sa bukana. Baka sabihin ng iba dyan, kasi naririnig ako na sinasabi daw na kaya daw kami paaalisin dito dahil karma din daw yun. Karma kanino? Buti kong ako lang yung papaalisin. Karma yon. Lahat kami kayo din. Sorry, naisingit ko yan kasi may nagsabi lang sa akin na may nag-message daw sa kanya na kamusta daw yung lupa dito, kung tuloy daw yung pagpapaalis sa amin. Tapos ang sabi pa, yan, karma nyo din yan, kaya alis kayo dyan. Say! Karma nyo din. Bakit may ginawa ba sa yung masama yung minessage mo? Grabe ka. Wala namang ginagawa yun sa yung masama. At saka nakasuporta pa nga yun sa'yo eh. Mema lang guys. Pero totoo yun. Ayun yung sinabi niya. Na karma din daw namin. Kaya paalisin kami dito. Uy, hindi ha. Hindi po karma yun. Ayun lang po ay nagkataon. Dahil total hindi naman talaga sa aming lupa to. Kaya aalis po talaga kami. Yan. Babalik din yan this week. Ano ba yan? Bahala kung maghintay ka dyan ng reply ko. Kung kanina sinabi ko sa iyo ang mga pangalan kasi iniisip ko na isa-isa mo nang aabutan ng pangpalipat kami. Pero ngayon na sinasama mo babalik this week, sinong babalik dito? So hindi ka nasasama, hindi na kami yung kakausapin mo, abogado na yon, abogado na siguro. Pero sana matulungan tayo ng ating kapitan, ng iba pa nating kabarangay, na kahit konting palugit ka or mabigyan tayo ng ng malilipatan din, hindi yung basta na lang tayong paalisin, aabutin ng pera, umalis na kayo dyan. Napakahirap nun. Medyo marami din kami, kung nandito kami sa loob ay 15 bahay kami. Paano na lang yung pababa? Umpisa natin sa mami, kila Jimboy, kila Jomar, sa Lulang Lita, kay Rona, sa Teemi, kay Jingjing, sa Timarina, kay Bebes, Tenancy, sa Tepe, kay Kuya O. Sino pa? Si Teeba, yung bahay na tinirahan nila Kuya O. Lulandita, si Hana, Kalonghair, Mika, Kuya Pedro, Kuya Ubet, Lolong Berteng, ano pa? Tinimpa, Sir Dennis, Kata,
Ti Marina, nanay ni Aswang, si Tisoy, si Nano, yung pinibentang bahay ni na, yung balak bilhin ni na Kamuning, sino pa, sina Ikar, Nakahipon, maybe kasama kay La Oya, sa part na yun, may makukuha sa bahay nila. Kasi pagdating doon ay paluwag yung lupa. So ayun yung mga aalisin dyan. Yung kay Louie, mga Kuya Ikar, yan sa mga Tilea, yung kalahati ng kala kay Jeff, yun, ayun yung masisimot kung sakasakali. Pero di pa din tayo sure. Pero sana hindi sure. Sana kami lang to para sila naman hindi naman problema. Yung ilan lang kami dito. Kami 14 lang kami mawawalan dito. Alam namin na napakasakit nito para sa amin, pero kailangan namin tanggapin kasi hindi namin ito pag-aari. Kaya maluwag sa kalooban namin na kung paalisin kami na dito, pero may tamang paraan. Yan, hanggang dun lang kami. Pero mamaya siguro update ko kayo kung ano pa ang pwedeng mangyari sa meeting mamaya, or pag okay na yung vlog kong to at ma-update ko na kayo, ay upload ko muna, tapos bukas siguro meron ulit akong panibagong vlog kung ano man yung napag-meetingan para ma-share ko pa rin sa inyo. So hanggang dito na lang muna ang vlog. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos, hindi tayo pababayaan, magdasal lang tayo, sana maawa yung may-ari na bigyan tayo ng karagdagang palugi. Tiwala lang, malalampasan din natin ang lahat ng problema natin. Huwag lang tayong makipag-away at lawakan ng pang-unawa. So yun lang. So bye-bye na mga kaniknik. Pagpasensyahan nyo na muna po ang aking upload kasi ito lang yung aking nakayanan for now. Nabis nyo ba yon? For now. Yan. Bye-bye guys. Thank you for watching. Shout out. Sir, ikaw na nga. Ninong Raul, get well soon. Pagaling ka na. I miss you. Sorry guys kung hindi pa ako nakakapag-live kasi ayun, alam nyo na. I'm busy, you know. Busy, you know. Stress pa ako sa lupa. Sa lupa ha. Sa lupa po ako stress. Yan. At saka sa mga aso ko, ang kukulit kasi, ngiingay. Yan. Sino pa? Sir, Tita Belma, Tito Bobby. Shout out. Sir, sino ako? Siyempre, shout out din dyan sa Timpola. At syempre sa Ateria, Ninang May, Ninang May, yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng sumusuporta kay Kaniknik, maraming salamat. Sir Sports Beat, shout. Sir Sports Beat, shout out. Sir, sino ko? Shinok. Alright, sa Ninong Nyogski, shout out. Ninong Nyogski, I miss you na. Sa lahat-lahat, shout out po at maraming salamat po sa walang sawang pag-support. Ingat po ang lahat. God bless. Love you.